Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Armed Forces of the Philippines kaisa sa Kontrabigay Committee ng COMELEC. 43 million pesos na smuggled cigarettes na samsam sa Davao Occidental. Illegally crude oil na kumpiska sa Marina Docking Port, Bataan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakiisa ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Kontrabigay Committee ng Commission on Elections sa COMELEC na ginanap kahapon sa Intramuros, Manila. Layunin ng komite ang malinis na eleksyon sa Mayo at sugpuin ang vote buying at vote selling. Kabilang din sa nasabing komite ang Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government Unit at iba pang mahalagang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa AFP, ang inisyatibong ito ay sumasalamin sa kanilang commitment sa whole-of-nation approach na protektahan ang demokrasya at masigurong payapa at walang magiging dayaan sa midterms election. Matagumpay na naharang ng BRP Artemio Ricarte ng Philippine Navy ang isang watercraft na tinatawag na MV Shamina kamakailan sa isang operasyon laban sa iligal na pagpasok ng mga produktong sigarilyo sa Balut Island, Davao Occidental. Nasamsam sa nasabing barko ang 1,013 master cases ng smuggled na D&J brand cigarettes na may kabuang halagang 43,729,770 pesos. Agad na tinow ang MV Shamina patungong Panakan, Davao City upang isailalim sa karagdagang pagsusuri. Itinurn over naman agad ang mga kontrabando sa Bureau of Customs para sa proper disposition. Nasabat ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang 800,000 liters ng krudo mula sa isang motor tanker na isinalin sa 11 lorry truck sa Marina Docking Port sa Mariveles, Bataan nitong Biyernes. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, delikado ang pagpapalabas ng mga krudo sa merkado dahil hindi ito dumaan sa tamang pagsusuri at wala itong kaukulang mga dokumento kabilang na ang mga kinakailangang buwis. Ipinahayag niya na ang mga nasabat na krudo ay maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan at kalusugan ng publiko. Habang isinasagawa ang operasyon, 15 individual naman ang inaresto. Bagaman hindi pa natutukoy ang may-ari ng barko, inamin ng mga naarestong suspect na ang krudo ay nagmula sa isang Chinese vessel. Patuloy ang investigasyon ng NBI upang matukoy ang mga taong responsable sa iligal na pagpasok at pagbebenta ng mga pekeng produktong petrolyo na walang tamang regulasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.